Inyo po, makakaupo na po kayo. Praise God for another opportunity that I can share to you the Word of God. Actually, I am excited to share this message. Naniniwala po ako yung mensahe na atin pong matatanggap ngayon will change our lives. Amen. Pero kinakailangan po tayo po ay handang tumanggap sa Panginoon, handang i-apply yung mga pangungusap ng Panginoon, maging sensitive po tayo sa still small voice ng Panginoon, maging sensitive po tayo sa Spirit ni Lord. Binigyan ko po yung title, ang ating pong pag-iusapan ngayon, Step by Step. Step by Step. Because I believe success is not a one-time event. Success is a process. Actually, mga kapatid, life is a process. Life is a journey. Success is a journey. Step by step. Alam niyo po, sometimes, we wait for that magic moment. Akala po natin, ang katagumpayan ay one magic moment. Na parang pag nangyari lang yan, magtatagumpay. Yan lang ang hinihintay ko eh. Mabigyan lang ako ng break. Alam niyo po, lately, meron po akong target, sabi ko, magpapapayat na ako. Darating yung time na yan. One magic moment. Na makikita, ini-imagine ko pa pag tumingin po ako sa salamin. No? Naku, darating yung time. I'll be muscular. Magkakaroon ako ng 8 packs. Hindi po 6 ang ko. 8. Pero, hindi pala ito one magic moment. Process po pala ito. At kinakailangan, meron tayong gawin. Amen. Sabi mo nga sa katabi mo, kapatid, may gagawin tayo. Alam niyo po, I believe, may mga pagkakataon na si Lord inaalaw na magkaroon din tayo ng magic moment. Or tinatawag natin itong breakthrough. O tinatawag natin itong turning point. Pero ito po, binibigay ng Panginoon ito sa atin as momentum maker. Kick off! Para makarating tayo doon sa next level. Pero hindi po doon nagtatapos. Merong process. Merong pong step by step. And ito pa po ang maganda. When we are talking about process, when we are talking about journey, as God leads us towards the path of success, step by step, He will also change us. He will transform us. Why? For us to be worthy of His blessings. Amen? Upang makayanan natin na i-handle yung success, yung katagumpayan na ibibigay niya sa atin. Makinig po kayo. May mga tao, hindi nila kayang i-handle ang failures. Meron po. Pero may mga tao, they can handle failures. Kaya nila. Makikita mo yan, gugulpihin na yan ng tadhana. Gugulpihin na yan ng mga pangyayari sa buhay nila. But still, strong enough. Kayang-kaya yung failures. Pero pakinggan niyo po ito. May mga tao, they know how to handle failures. But they do not know how to handle success. Na pag nagtagumpay, doon pa babagsak. Kaya pala ang ginagawa ng Panginoon, hinahayaan niya, pinangungunahan niya tayo, nililig niya tayo doon sa proseso, step by step. Mga hakbangin, journey, hakbangin at lakbayin. Bakit? Upang patuloy niya tayong baguhin. Patuloy niya tayong hubugin. Upang kayanin natin na i-handle yung mga blessings, yung success na nais niyang maranasan natin. Amen. Pwede mo bang sabihin sa iyong katabi, bagay sa iyo ang matagumpay? Mga kapatid, kung ikaw ay unang pagkakataon na nakarating dito sa CRCC, we believe in the power of declaration. Because we are created in the image of God and He created the world out of nothing. Grabe. Ang sabi ng Biblia, dati wala. And then sabi ni Lord, let there be light. And the Bible said, what? And there was light.
Ang ibig sabihin, because God created us in His image, meron din tayong kapangyarihan na pag tayo ay nagdedeklara, may mangyayari. Amen. Grabe, kahit po sa nature. Alam niyo po ba yung caterpillar? Ang caterpillar po, meron itong kakayanan na matransform. Ang tawag po natin dyan ay metamorphosis. Pero para po magkaroon ng tinatawag, para po mangyari yung tinatawag na metamorphosis, kailangan po mag-stay muna yung caterpillar na yan sa loob ng ano? Sa loob ng cocoon. At alam niyo po ba kung saan galing ang cocoon? Bigla na lang bang sumulpot ang cocoon? Alam niyo po ba na yung cocoon na yan, una yan ay seda na nagmumula sa bibig ng caterpillar hanggang makabuo siya ng cocoon na kung saan dun siya mananatili. Bumubuo siya ng mundo niya na kung saan dun siya mahuhubog at mababago at kapag siya ay lumabas na, I'm a new man. From caterpillar, naging butterfly. Saan nagsimula? Lumabas sa kanyang bibig. Alam ba, pag ikaw nagsasalita, bumubuo ka ng mundo mo. That will transform you. Metamorphosis. Amen? Napaka-power po ang declaration. Sabi mo nga sa katabi mo, napakaganda mo talaga. Sabi mo sa kanya, napakagwapo mo talaga. Amen? Step by step. Alam nyo, ganyan po mag-operate. May mga magic moment. Pero ang totoo po, ang Panginoon, pag siya po nag-ooperate, step by step, process, journey. Actually, ang sabi ng Bible, he who gathers money, little by little, makes it grow. Minsan nakikita natin yung mga mayayaman, yung maraming pera, grabe talaga, ang daming pera. Hindi mo alam kung paano naging mayaman yan. Hindi mo nakita yung process. Amen. Minsan nakakakita tayo ng mga malalaking ministry. Grabe naman yung mga ministry na yan. Ang lalaki. Hindi mo nakita yung process. Tayo po ba naniniwala God will bless CRCC? Alam mo, pag nanatili ka, darating yung time. Pag tayo naranasan natin yung... Hindi po ito one-time event. May pinagdadaanan tayong process. Amen. Masasabi mo, nasa lagro pa lang, nandun na ako. Nandun pa lang sa loob ng subdivision, nandun na ako. Sasabihin ni Pastora Agnes, nandun pa lang, Bible study lang, nandun na ako. Process. Amen. Ito po yung pag-uusapan natin, kasi kung nais ng Panginoon, na ikaw ay magtagumpay, ang nais ng Panginoon, matutunan nating dumaan sa process at ino-honor ng Panginoon yung mga proseso na pinagdadaanan natin step by step. Sabi ng Psalm chapter 37 verse 23, the steps of a good man are ordered by the Lord, and He delights in His way. Ino-honor ng Panginoon yung proseso na pinagdadaanan natin, yung journey, yung step by step. Meron po ba dito yung journey niya perfect? Grabe, pastor. Yung buong 2014, hindi man lang ako nagkamali. Lahat ng decision ko tama. Alam nyo ba yung buhay natin, ito ay accumulations ng mga decisions and actions? At kung titignan natin, baka magulat tayo pag tinignan natin yung mga actions and decisions, may marami tayong nagawa na mga maling decisions and actions. Amen? Pero alam mo, kung tama pala yung puso mo, ang sabi dito ng Bible, the steps of a good man are ordered by the Lord. And He delights in His way. God will direct you. Amen. Kung alam mo lang kung paano ka makinig sa Panginoon, kung paano ka mag-depend kay God, kung paano ka mag-trust kay God, God will direct you. Sabi pa po ng Proverbs chapter 16 verse 9, a man's heart plans his way, but the Lord directs his what? His steps, his journey, his life, his process. Ida-direct po yan
ng Panginoon. Kaya lang kailangan matutunan natin paano ba tayo susunod sa Panginoon step by step. Alam niyo, nakita ko po ang sekreto pala, simulan mo na. Just do it. Nagkaroon po ng youth jam nung nakaraan. Sabi ko sa kanila, merong isang company naging multi-million dollar company. Kaya lang pagdating ng 1988, nagkaroon sila ng breakthrough. Hanggang sa kasalukuyan, from 877 million US dollar company, ngayon po, they are 67 billion. 67 billion dollar company. Pero alam niyo po ba kung ano ang naging turning point nila? 3 words. Just do it. Anong company po yon? Nike. Just do it. Kailangan pala, yung pag sinabi kasing process, mga kapatid, merong starting point. Ang process, simulan mo. Sabi ng isang Chinese proverbs, a journey of 1,000 miles must begin with a single step. Simulan mong humakbang. Sabi mo nga sa katabi mo, kapatid, humakbang ka na. Amen? Sometimes ang mahirap yung unang paghakbang eh. Kasi natatakot tayo, kinakabahan tayo, baka pag humakbang ako, mapasubo na ako dyan. But God will direct you. Amen? Alam niyo po, naglagay tayo doon. Pagka po kayo lumabas, makikita niyo doon. Meron pong gifts for the temple. Grabe, nakakakaba po yan. No? Yung nag-pledge ka, ano kasi yan eh? Ang tawag po dyan, seed of faith. Nakakakaba yan. Pero alam mo, simulan mo. God will direct you. Amen? Kapag may pinagagawa sa atin ng Panginoon, just do it! Simulan mo. And this afternoon, I want to share, ang tawag ko po dito, divinely practical. I want to share principles coming from God's Word, but at the same time, very practical na we can apply in our lives. We can immediately apply para makahakbang na kaagad tayo. Sabi mo nga sa katabi mo, hakbang kapatid. Ano tong step by step na ito na divinely practical? Step 1, seek. Alam nyo, napakahalaga pala na bawat isa sa atin, we are all seekers. Because even our God is a seeker. Jesus Christ Himself, ang sabi ng Luke chapter 19 verse 10, for the Son of Man came to seek and to save what was lost. Mismong ang Diyos, mismong ang Panginoong Jesucristo, seeker pala siya. So dapat pala tayo, kung merong isang step na dapat pala na ina-apply natin sa buhay natin, dapat pala maging seeker tayo. Seeker of God. Seeker of the kingdom. Actually, ang sabi ng Matthew chapter 6 verse 33, but seek first. Yung palang seeking, dapat pala priority natin yan. Are you a God seeker? Ang tanong, bakit ka nandito ngayon? Pastor, napilitan lang talaga ako. Kinulit ako nitong kaibigan ko, nitong kapitbahay ko. Tinakot na nga ako, Pastor, kaya umaten na ako. Pero ikaw ba nandito ka because you are seeking God? Ang sabi po dito sa Matthew 6:33, but seek first His kingdom and His righteousness, and all these things will be given to you as well. Alam niyo po, nakakalungkot, marami pong tao, marami po sa atin, ang priority natin yung all these things. Abay, sino nga naman ang ayaw ng all these things? Tanungin mo yung katabi mo, kapatid, gusto mo ba yung all these things? Hindi po yan sasagot ng hindi. Gusto natin. Pero kung gusto natin yung all these things, ang susi dun sa all these things, seek first. Pinag-usapan po natin step by step. Alam niyo po ba kung bakit gusto ni Lord mauna yung seek first before yung all these things? Kasi pag natutunan mo yung seek first, kahit dumating yung all these things, hindi mo ipagpapalit yung king and yung kingdom. Pero kung hindi ka marunong ng seek first, dumating yung all these things, makakalimutan mo na
yung king at yung kingdom. Pero pag nakita ni Lord, mapapagkatiwalaan ko na to. Ang priority nito, seek first. Amen? God will direct you. God will bless you. God will give you the wisdom. God will give you His providence. God will give you His provisions. Alam niyo po, itong Matthew 6:33, ito po yung aking life verse. Maaring marami po sa inyo ngayon na nandito, hindi po nakakaalam. Sikreto lang po natin ito. Ay, nakaano pala ito? Naka-internet pala to. Hindi na po ito sikreto. Maaga po kaming nag-asawa. At hindi po, kaya po ang anak namin, 23 years old na po, yung panganay. Grabe, no mga time po na yon, hindi namin alam kung paano magpapamilya. Can you imagine? 19 years old po ako, may anak ko. Nakakita na kayo ng ganon? Gwapong-gwapong 19 years old. Grabe. Tapos may buhat na baby na hindi ko basta pwedeng ilagay sa kama kasi po bilog na bilog, gumugulong eh. Kinakalsuhan ko po yon, si Nathaniel. Kakalsuhan ko yung pag di ko kinalsuhan, gugulong eh. Bilog na bilog po talaga. Hindi namin alam kung paano magpapamilya. Sabi ko, anong gagawin natin? Ligaw po talaga kami. Sabi ko, isa na lang gawin natin. Seek first. Ngayon po, may mga nakakakita na kung ano yung pamilya namin. Sabi, naku, nakaka-bless naman yung pamilya nyo. Hindi nyo alam yung process. Ako, masasabi ko lang, kaya po ganito ngayon, ito yung bunga ng seek first. God will direct you. God will give you wisdom. Amen? Beyond your age. Beyond your ability. Grabe, magpapaligo ng bata, hindi ako marunong. Nakatingin ako sa libro, paano nga ba? But God will give you the wisdom. Seek first the kingdom of God and His righteousness and all of these things. Alam niyo po yung all these things na binabanggit, yung mga pangangailangan. Si Lord ang magpo-provide. Amen? Sabi mo nga sa katabi mo, kapatid, si Lord ang magpo-provide. Sabi mo sa katabi mo, seek first. So yan po yung una. Sabi po ng Psalms chapter 34 verse 10, the lions may grow weak and hungry. Pag sinabi pong lion, ito po ay larawan ng power. Alam niyo po, pag sinabing lion, hindi mo maiisip yung lampa, yung pag naglakad, kumakalog-kalog ang tuhod. Grabe, ang maiisip mo kagad sa lion, grabe yan. Yung ikaw, halimbawa, nasa gubat ka, pagkatapos may nagsalita, lion, anong gagawin mo? Grabe, matatakot ka. Pero ang sabi po dito, sa binabasa natin, the lions may grow weak and hungry. But those who seek the Lord lack no good thing. Alam niyo, pag ikaw pala seeker ka, hindi ka mawawalan. Sabi mo nga sa katabi mo, kapatid, hindi ka mawawalan. Ang sinasabi dito, you will have plenty if you are seeker. Amen. That is why, kung merong unang step na dapat nating matutunan, seek God. Seek the kingdom of God first. Make it your priority. Is seeking God our priority? Minsan inaagaw ng maraming mga bagay. Kaya nga ang tawag sa kanya, God, siya dapat ang number one. Hindi po ba? Pag may naging number one kay God, ang tawag na po doon, idolatry. Dapat sa buhay ng tao, si Lord ang number one. At para mapakita natin na si Lord ang number one, dapat seeker tayo. Seeker of God. Number 2, second step number 2, surrender. Kasi pag ikaw ay seeker, magkakaroon ka ng realization. At marirealize mo, He is God. He is all-knowing. He is almighty. I am just His creation. That is why I need to surrender my life to Him. From realization to repentance. Na pag sinabi pong repentance, hindi lang ito yung pagsisisi. Ito po yung pagbabago ng isipan. Metanoia. 2 words. Meta, change. Noia, mind. Change of mind. Na marirealize mo, siya ang Diyos, hindi ako. And I need to surrender.
my life. Ang sabi po ng Biblia, Job chapter 22 verse 21, submit or surrender to God and be at peace with Him. Look at the promise. In this way, what? Prosperity will come to you. Ang sarap palang sumuko kay Lord. Pagpapalain ka. Amen. Sabi mo nga sa katabi mo, kapatid, sumuko ka na. Grabe, alam niyo po, maganda kay Lord. Pag tayo po nakagawa ng kasalanan, sumuko tayo sa batas. May nagawa kang krimen. Sumuko ka sa mga alagad ng batas. Anong gagawin sa'yo? Ikukulong ka. May kasalanan ka. Kay Lord, iba. Pag ikaw sumuko kay Lord, palalayain ka. Yan ang maganda kay Lord. Sabihin mo nga ulit sa katabi mo, kapatid, sumuko ka na talaga. Mahalaga po talaga na tayo ay marunong magpasakop, magpailalim. Sumuko kay Lord. Mga kapatid, ang ibig sabihin ng pagsuko, pag sinabing sinuko mo ang buhay mo kay Lord, ang ibig sabihin nun, isinuko mo lahat ng area ng buhay mo. Hindi po pwedeng, ako, sinuko ko na buhay ko kayo. Ginawa ko na siyang Panginoon at tagapagligtas ng buhay ko. Sinuko ko na. Pero pagdating sa love life, Lord, walang pakialaman. Ako mamimili, baka ang piliin mo, hindi ko type. Pagdating sa love life, ako ang mamimili, Lord. Pagdating sa love life, ako ang Lord. Sabi mo nga sa katabi mo, kapatid, pati sa love life. Lahat ng area. Sino dito ang in love? Pero yung ba kaya ba nating ipailalim kay Lord? Dahil alam natin, mas maganda yung plano ni Lord. Amen? Na pag sinabi natin, isinuko natin ang buhay natin, hindi lang yung love life, every areas, even finances. Minsan, tayo, Lord, isinuko ko na talaga lahat sa'yo. Pero Lord, sa pera, walang pakialaman. Ako ang magdidesisyon. Mga kapatid, steward lang tayo. Tagapamahala. Anong ibig sabihin? Sino dito, pag ikaw may gagastusin ka, tinatanong mo si Lord, Lord, bibiling ko ba yan? Alam niyo, si Lord ba actively involved in our lives? Kakausapin ka ba ng Panginoon? Yes! Magkakaroon ng impression sa iyo. Minsan meron akong gustong-gustong bilhin. Bibiling ko na lang. Mararamdaman ko yung pangungusap ng Lord. Huwag yan. Hindi ko na bibilhin. Pagkatapos, after a while, may magre-regalo sa akin nung gusto kong bilhin. Kaya pala ayaw ipabili sa akin ni Lord, may magbibigay sa akin. Alam niyo po ba ako, gifted pastor ako? Ang ibig sabihin ng pastor, ang ibig sabihin, marami po ang gamit ko, puro gift. Pinaganda pa. Bigay! Bigay ni Lord, may pinadaan lang na tao. Amen. Pwede bang palakpakan natin ang Panginoon? Praise God! Kaya lang po, dapat matutunan nating magpasakop sa Panginoon. Matutunan nating sumuko sa Panginoon. Bibigyan niya tayo ng katagumpayan. Sabi ng James chapter 4 verse 7, submit yourselves then to God. Resist the devil and he will flee from you. Minsan po, gusto natin resist the devil kaagad. Hindi pwede. Bago yung resist the devil, before you can overcome the world, before you can overcome the works of the enemy, meron kang unang dapat gawin, submit yourselves then to God. At ang sabi pa po dito, pagdating ng verse 10, humble yourselves before the Lord, and He will what? He will lift you up. Alam niyo, maganda sa Panginoon, pag isinuko mo yung buhay mo, nagpakumbaba ka, siyang magtataas sa'yo. God will promote you. Because God is the giver of promotion. Amen? Sabi mo nga sa katabi mo, God will promote you. Alam niyo ba ang Panginoon, siya ang nagbibigay ng promotion, siya din ang nagde-demote sa tao. Grabe, ang ganda ng buhay ni Haring Saul. Lahat ng sabihin niya, mangyayari. Pag sinabi niya, patayin lahat yan, papatayin lahat yon. Pag sinabi niya, huwag patayin yan, type ko yan. Hindi yan magagalaw. Pero sabi ng Panginoon, hindi ka marunong sumunod. Hindi ka marunong magpasakop. Ang tawag nga kay Saul, rebel. Like witchcraft. Ang sabi ng Panginoon, baba. Demoted. But I will raise up a man after my own heart. Sino yon?
Si David. Si Lord ang nagpo-promote. Si Lord din ang nagde-demote. Sometime pag tayo mapalalo na tayo, mapagmataas tayo, mayabang tayo kay Lord, kaya ko to, magaling ako, mahusay ako. Yan ang simula ng pagbagsak. Amen? Humble yourselves before the Lord and He will lift you up. Number 1, we need to learn how to seek. Number 2, we need to learn how to surrender. Kaya nga po ang sabi ni Apostle Paul sa Romans chapter 12 verse 1, therefore, I urge. Yung sense of urgency. Sabi niya dito, I urge you, brothers, in view of God's mercy, to offer your bodies as living sacrifices, holy and pleasing to God. This is your spiritual act of worship. Ang Panginoon ang magtataas sa iyo. Ang Panginoon ang magpo-promote sa iyo. God will bless you. Amen? Ang totoo, limited po ang mga kaalaman natin at kakayanan natin. Isuko natin ito sa Panginoon. Alam niyo po, when I was first invited to pastor CRCC, 2010, grabe, sabi ko po, nung unang kinausap po ako, sabi ko, wag na lang ako. Humanap na lang kayo ng veteran na pastor. Kasi nung time po na yun, magto 26 years na ang CRCC. Ako po, inexperience to pastor the whole church. Sabi ko, baka hindi ko kayanin yan. But God spoke to me. At ang sabi ko sa Panginoon, Lord, sige, ipapastor ko yan. Pero sasamahan mo ako. Hindi ko alam kung ano gagawin ko. Amen? Pero alam nyo po, kung tayo ay matututong magpasakop sa Panginoon, nandun yung blessing ni Lord. Ngayon, nandito na po tayo sa Lagro. Pag tinitingnan yung ministry natin, grabe yung pagkilos ng Panginoon. Pero hindi po yan dahil sa human effort. I believe may mga effort tayong ginawa. Amen? Pero nararanasan po natin ang mga katagumpay at makakaranas pa tayo ng maraming tagumpay dahil sa pagpapala ni Lord. Amen? Palakpakan nga natin ang Panginoon natin. The God of blessings. Number 3, serve. Another step, pag nagkaroon na tayo ng realization, nagkaroon tayo ng repentance, nagkaroon tayo ng change of mind, ito na yung pagkakataon, ipagamit natin ang buhay natin, ang kakayanan natin, ang talento natin sa Panginoon. Why? Because our God, He Himself, Jesus Himself, He is a servant. Grabe po. Anong ginawa ni Lord nung malapit na siyang mamatay? During the Last Supper. Alam mo, ang taong malapit ng mamatay, ang gagawin niya yung mga mahalaga sa kanya. Amen. Tanungin kita, kapag nalaman mo, malapit ka na, sabi mo sa katabi mo, wag naman kapatid. Sabi mo sa kanya, marami ka pang gagawin kay Lord. Illustration lang po ito. Paano kung malaman mo, malapit ka na, anong gagawin mo? Ilang oras na lang ang nalalabi sa buhay mo, anong gagawin mo? Isipin mo nga yung mga halagang bagay sa'yo. Amen? Siguro pupuntahan mo yung mahal mo sa buhay, na matagal mo nang hindi nakikita, o meron kayong conflict when it comes to relationship, mga mahalagang bagay. Si Jesus Christ, alam niya na nagpapahiwatig na siya sa mga disciples niya, malapit na siyang mawala, malapit na siyang pumunta sa Ama. Alam niyo ginawa niya, hinugasan niya ang kanilang mga paa. Nagkaroon ng putspa. Anong gusto niyang ituro? Servanthood. Kung may mahalaga pala kay Lord, yung paglilingkod. That is why, ang sabi po dito, Mark chapter 10 verse 45, for even the Son of Man did not come to be served, but to serve, and to give His life as a ransom for many. Mahalaga pala yung paglilingkod. Another step, dapat pala naglilingkod talaga tayo. And na-expect ng Panginoon tayong lahat, naglilingkod tayo. Yung kakayanan natin, yung talino natin, yung galing natin, mapakinabangan ng kaharian ng Diyos, hindi ng sanlibutan. Amen. Pwede mo bang sabihin sa katabi mo, kapatid, maglingkod tayo. Sabi ng Deuteronomy chapter 11, verse 13, so if you faithfully obey the commands I am giving you today, to love the Lord your God and to serve Him with all your heart and with all your soul. Look at verse 14. Then I will send rain on your land in its season, both autumn and spring rains, so that you may gather in your grain, new wine and oil. Verse 15,
I will provide grass in the fields for your cattle, and you will eat and be satisfied. Ang sabi po dito, kakain ka at mabubusog. Wow. Tanungin mo nga yung katabi mo, kumain ka na ba? Follow-up question, nabusog ka ba? Sabihin mo sa kanya, obvious. Kaya alam nyo, ang sabi ni Joshua sa Joshua chapter 24 verse 15, but if serving the Lord seems undesirable to you, then choose for yourselves this day whom you will serve. Whether the gods of your fathers serve beyond the river, or the gods of the Amorites in whose land you are living. Ang sabi po ni Joshua, but as for me and my household, we will serve the Lord. Ako at ang aking sambahayan, ang desisyon namin, maglilingkod kami sa Panginoon. Alam niyo, maganda sa paglilingkod sa Panginoon, pag naglingkod ka kay Lord, sagot ka niya. Amen. Para kang nagtatrabaho sa kumpanya, habang ikaw, ginagawa mo yung pinagagawa sa'yo. May nangyari sa'yo na hindi maganda, sino sasagot sa'yo? Sasagutin ka ng kumpanyang pinagtatrabahuhan mo. Amen. Pag naglilingkod ka kay Lord, sagot ka ni Lord. Sabi mo nga sa katabi mo, kapatid, maglingkod tayo kay Lord. Pero alam mo, pag hindi ka naglingkod kay Lord, may nangyari sa'yo. Bahala ka sa buhay mo. Bahala ka sa buhay ng pamilya mo. Ikaw ang sasagot dyan. Ikaw ang mananagot dyan. Alam niyo ni Joshua. That is why ang sabi ni Joshua sa mga taong nandun, kung ayaw niyong maglingkod sa Panginoon, siguro nakikita ni Joshua, may mga taong nandun, ayaw maglingkod. Bahala kayo. Pero ako, nagdesisyon ako, maglilingkod ako sa Panginoon, kasama ang aking sambahayan. Alam ni Joshua, pag naglingkod ka kay Lord, bahala si Lord sa iyo. Amen? Palakpakan nga natin ang Panginoon. Praise God! May natututunan po ba tayo? Nababago po ba ang buhay natin? Amen? Pang-apat, ito na po yung pinakahuli, sow. Magtanim po tayo. Another important step na we need to learn, step by step, if we want to succeed, is to sow. Ang magtanim. Alam niyo po, ang atin pong Panginoon mismo, He is a sower. When He created the world, nilikha ng Panginoon ang mundo. Hindi pa siya nakontento doon. Lumikha siya ng garden. Why? Because our God is a gardener. He is a farmer. He is a sower. At may itananim siya doon yung unang binhi, the first seed sa garden. Di ba kayo nagtataka bakit si Adam nilagay sa garden? Na para bang doon siya itinanim? At ang sabi, mamunga ka dyan, magpakadami ka, be fruitful. Ginamit niya yung word na fruitful. Kaya lang na-contaminate yung first seed. Amen? Kailangan ng another seed. Sino ito? Seed of Abraham. Sino yon? Jesus Christ. Kaya nga nung namatay si Jesus Christ, naging possible ang growth. Nagkaroon ng life, naging possible ang growth, naging possible ang fruitfulness, naging possible ang multiplication. Pakinggan niyo po ito. Ang susi ng multiplication is sowing. Sabi ng John chapter 12 verse 24, I tell you the truth, unless a kernel of wheat falls to the ground and dies, it remains only a single seed. Yung seed, yung binhi, huwag mong itanim. Lagay mo sa cabinet. Diyan lang yan. Makalipas ng ilang buwan, ilang taon, isang binhi pa rin yan. Amen? Pero the moment na yan ay maitanim, meron na yang potential to grow, to bear fruit, and to multiply. That's the power of sowing. Sabi mo nga sa katabi mo, kapatid, magtanim tayo. Pero i-remind mo siya, paalalahanan mo siya. Sabi mo, kapatid, magtanim ay di biro. Sabi ng 2 Corinthians chapter 9, verse 10, look at the power of sowing. Ang sabi dito, now, He pertains to God, supply seed. Oops!
Meron pala tayong supplier. Kaya hindi tayo mauubusan ng itatanim kasi may nagsusupply. Sino ang supplier? Si God. At ang maganda sa supplier natin, hindi nauubusan. Unlimited ang resources. Sino po dito, yung supplier mo, naubusan? Nagninegosyo ka siguro. O tumawag ka. Naubusan na kami ng mineral water. Pwede bang nasiraan yung namin. Wala munang supply. Naubusan ng supply. Si Lord hindi nauubusan ng supply. Amen. Pero ang sabi po dito, now, He who supplies seed to the sower and bread for food will also supply and increase your store of seed and will enlarge the harvest of your righteousness. Meron tayong supplier. Unlimited ang resources. Pero ang tanong, sino sinusuplayan niya? Sower. Yung supplier matalino. Pagka sinuplayan niya yung hindi sower, alam niyo ang gagawin ng hindi sower? Kakainin. Walang maitatanim. Uubusin lahat. Lalantakan lahat. Kaya sabi ni Lord, ibibigay ko itong mga seeds na ito sa sower. Tanungin mo nga yung katabi mo, sower ka ba? Alam niyo ang maganda kay Lord. Siya ang nagsusupply sa sower, ang sinusupply niya seed, pero hindi lang seed. Ang sabi pa po dito, He who supplies seed to the sower and bread for food. Alam niyo po, pag natuto ka palang magtanim, matutuwa si Lord. Sige, magtanim ka pa ng magtanim. Huwag ka mag-alala, bibigyan kita ng pagkain para makain mo, basta magtanim ka. Wow! Ganito po mag-operate ang ating Panginoon. Sabi mo nga sa katabi mo, bakit ka tahimik? At ang sabi pa po, and will enlarge the harvest of your righteousness. Look at verse 11. You will be made rich. Kanino to sinasabi? Sa sower, sa eater? Sa sower. You will be made rich in every way. Alam niyo po kasi pag pinag-uusapan natin ang prosperity, hindi lang po ito pera. Maybe you have a lot of money, but you are not really prosperous. Amen. Ang pinag-uusapan po natin dito, prosperity according to God's kingdom. You will be made rich in every way so that you can be generous on every occasion. And through us, your generosity will result in thanksgiving to God. Grabe pala yung ginagawa ng sower. Biruin mo, nakinabang ka na, nakakapagtanim ka na. Alam nyo ba, mayroong kakaibang kagalakan pag nagtatanim? Tapos nakakakain ka pa, sinusuplayan ka pa ng pagkain. Tapos si Lord nag-glorify pa sa ginagawa mo. Pag sower ka, wala kang talo. Amen. Sabihin mo nga sa katabi mo, kapatid, ang sower walang talo. Ano po ang reminder sa atin before we end ng Galatians chapter 6 verse 9. Ang sabi ng Galatians chapter 6 verse 9, let us not become weary in doing good, for at the proper time we will reap a harvest if we do not give up. Mga kapatid, if you will read Galatians chapter 6, ang konteksto po niyan is all about sowing. It's about sowing and reaping. At pagdating po dito sa verse 9, ang sabi, let us not become weary in doing good. Siguro kung ipaparaphrase ko yan, pwede kong sabihin, let us not become weary in sowing. Not just money. Not just resource, not just material things. If you want multiplication, sow your life. Amen? Sow your life. Itanim mo yan. Itanim mo yung sarili mo. Itanim mo yung sarili mo sa kaharian ng Diyos. Itanim mo yung sarili mo sa church. Sa body of Christ. Itanim mo ang buhay mo sa buhay ng ibang tao. Yan lang po yung tanging susi. For growth. For fruitfulness. For multiplication. Alam niyo, nung tinawag po kami sa CRCC, itinanim kami. Sabi ko, sama yung buong pamilya. Nung una po, associate pastor ako sa isang church. Kinausap ko yung mga anak ko. Mga anak, may panawagan tayo sa CRCC. Doon na tayo itatanim.
Meron po akong anak, hindi ko nasasabihin kung sino. Hulaan niyo. Ayaw niya. May ministry na siya. May mga cell member na siya. Cell leader na siya. Sabi niya, kayo na lang pa, dito muna ako. Sabi ko, anak, hindi pwede. Kasi pag nagsimula tayo ng ministry, kailangan nating maitanim. Pag nag-ministry tayo, taya lahat. Pati pamato. And later on, buong pamilya po kaming naglilingkod. Hindi pwedeng isa lang. Amen? Taya lahat. Sabi mo nga sa katabi mo, kapatid, taya lahat. Pero ang pangako po ng Panginoon, ang sabi niya, at the proper time. Alam niyo, pag nagtanim ka, hindi naman aani ka agad eh. Hindi naman tutubo ka agad yan. Hindi naman mamumunga ka agad yan. Merong proper time. At ang sabi ng Bible, at the proper time, we will reap a harvest if we do not give up. Huwag tayong titigil. Huwag tayong panghihinaan ng loob. Amen? Pwede bang palakpakan natin ng Panginoon? Seek, surrender, serve, and let us sow. Tayo pong lahat ay tumayo. Let us all stand up right now.